Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral sa buhay, buhay pag-ibig, mga gabay. Yan, tignan po natin ngayon. Spirit guide, send me messages. Anong love connections na naman at mga aral sa buhay, mga gabay ang nais ninyong iparating sa amin. Oops. Ayan, at ito yung nahulog. Okay, Magician. Queen of Wands. Two of Pentacles. Knight of Pentacles. Ace of Wands. Tower. Page of Wands. And Five of Swords. Bottom of the deck, the Sun. And kuha pa tayo isa pa. Spirit guide. Dalawa. Page of Pentacles and Strength. Okay. Meron ditong Five of Swords at saka yung the Tower. So, malakas dito ang energy na maaring nasira, ng tuluyan ang inyong pagsasama ng person mo, nawasak ang inyong pagsasama, may mga malalaking pagbabago sa buhay ninyo na dahil na maaring hindi na naging maganda ang takbo ng inyong pagsasama. Yan, very toxic na, very deceiving, painful. Yan, sobra ka nasaktan dahil maaari talagang ang person mo, ayan, nagkaroon na dito ng mga third party, tapos siya na yung pananakit sa'yo, panuloko sa'yo, sobrang hirap na naranasan mo. Somehow, nagpapakatatag ka na lang. Gusto mo ng panibagong simula sa sarili mo na maaring nilayuan mo na tong person mo. At nagpapakatatag ka na lang, umuhugot ka ng lakas ng loob, especially kung may mga anak kayo, di ba? Married kayo or hindi. Yan. Then, malakas dito kasi gusto mo talagang tuluyan na makawala dun sa person na yon. May mga panibagong opportunities na darating sa'yo. Ibig sabihin yan, siguro, mas pinili mo na umalis doon sa person mo na yon kasi sobrang sakit na eh. Ayaw mo na yung paulit-ulit na lang na ganun yung ginagawa sa'yo. At naghahanap ka ng iba pang mga opportunity for you para kumita, para mas malibang, mas maging busy. So, tapos, you are manifesting, ito, you are manifesting, sabihin natin yung maayos na pamumuhay, may maayos na kabuhayan, pagkakakitaan, maayos at simpleng pamumuhay, maging masaya. Diba? Parang sa mga naranasan mong sakit na yon, yung muli kang bumangon. Kaya nandito si Magician, diba? You are manifesting for a good life, for a happy life, na tama na, lumipas na yung masakit na mga pangyayari sa buhay mo at unti-unti kang bumabangon. Kaya naman, dumarating din yung mga opportunities sa'yo. At pas nagiging busy ka, kaliwat kanan na maaring offer sa'yo, kaliwat kanan ng racket mo, kaliwat kanan ng mga tinatrabaho mo. And you are
Yan, being passionate sa ginagawa mo. Kaya naman mas nagiging attractive ka sa tingin ng ibang tao kasi kung ano yung gusto mong gawin, binubuhos mo dun talaga yung oras, yung panahon mo, yung effort mo sa trabaho na yun, nagiging attractive ka because you are so passionate. At merong someone na darating sa buhay mo. Siya yung someone na sabihin nating sobrang attracted sa'yo. At medyo ano nga lang to minsan may mapusok to. Kasi you're so attracted Diba? Parang when you are someone na talagang tinulungan mo yung sarili mo to stand up against sa mga trials o yung mga nangyari sa yung hindi magaganda sa buhay mo at doon ka mas nagiging strong, you become so attractive sa paningin ng iba. Kaya yung attraction na yon, di ba, paminsan ano rin yan yung may halong ano na rin yan yung pagnanasa sa'yo, di ba? So, minsan, yan, may mga na-attract kang someone na may matinding pagnanasa sa'yo. Meron din naman someone, sabihin natin mas mature kaysa dun sa iba at mas gusto ng isang stable na pamumuhay. At yung someone na talagang ano rin siya, masipag, katulad mo, at hangad din ng isang maayos na pagsasama. At maaaring ito yun. No? So yung iba, pwedeng ang interest lang sa'yo is, yung alam nyo na, yung iba naman is yung gusto talaga ng maayos at maganda at stable na relationship. So, syempre, dun ka na, di ba? Kaya naman, napakaganda ng future mo. No, yung the sun dito symbolizes that you are having a very positive outlook sa buhay mo. Despite sa mga naranasan mo, diba? Kasi tumayo ka muli at mas naging matatag ka sa buhay. Kaya napaka-optimistic mo at maganda rin ang hinaharap mo. Maganda yung magiging future mo. Because you become more stronger in life. Ganyan naman talaga Kaya yung mga taong dumarating o dumadaan sa buhay natin na kung saan nakapanakit sa atin, maybe it's just the way of the universe for you to make or to become more stronger in life. Kasi kung hindi mo naman mararanasan yung mga pagsubok na yan, yung mga heartaches na yan, hindi mo malalaman kung kagano ka katatag, kung kagano ka kalakas. You will become more stronger in faith. You will become more stronger na harapin yung iba pang mga challenges na darating sa buhay mo. At dahil dyan, no, you will be more, sabihin natin, firm. You will become more smart. You will grow personally. At dun ka mas nagiging attractive. Yung sa nabuo mong character, dun ka mas nagiging attractive sa paningin ng iba. Kaya nga, marami ka na-attract, no? Pero, ingat ka lang kasi hindi naman lahat na na-attract mo. Yung iba kasi may mga, yung mga personal na interest lang, no? Iba naman is talagang yung tunay na sabihin natin sincere and true na intention para sa iyo. Tingnan natin ang message para sa inyo. So, ingat kayo at huwag din kayong padadala sa mga, sabihin natin, yung mga intention lang nila is yung, alam nyo na, yung mga physical, lang yan. Diba? Napagdaanan mo na yung mga ganyang bagay pagdating sa person mo, tapos nagiging lang sila kapag gusto lang nila o pag nakuha lang nila yung gusto nila.
Diba? Pero doon ka na sa taong sabihin natin talagang may magandang intention para sa'yo. Yan. The Phoenix. New phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Ikaw to naging phoenix ka. Ibig sabihin, you transform into someone that is more attractive, more passionate, more stronger in life. New phase, ito yung panibagong simula ng buhay mo. Renew, growth, change mind. Hindi ka na mahina, hindi ka na basta-basta padadala sa mga tukso. Or sabihin natin yung kahinaan ng, kasi yung minsan mas nagiging mahina tayo when doon tayo nagpapadala sa emotions. 'Di ba? Kaya kailangan minsan, kailangan mo ring gamitin yung mind over emotions. Hindi man lang ibig sabihin niya na, meron pa ditong healing heart, hindi naman ibig sabihin niya na, sabihin, wala na tayong pakiramdam, hindi na tayo marunong magmahal. Ibig sabihin lang yan, alam mo kung paano, diba, kung sino yung mga taong may mabuting intention sa'yo at kung sino yung mga taong may, sabihin natin, sariling interest lang na, diba, hindi maganda. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. So eto, you will have healing heart. This could be the one. You're already met a romantic partner you seek. Maybe this could be the one. This someone is offering you a new relationship, stable one, hardworking person, dedicated person, devoted person, just like you. Talagang nandiyan yung pagsusumikap niya para sa kabuhayan. And someone na hindi siya yung mapaglaro lang. Gusto niya na isang stable at seryosong relationship. Hindi katulad ng iba na medyo mapusok lang yan. Kaya huwag ka padadala sa mga ganun. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.